Minsan, ang pagiging ina ay wala sa dugo. Hindi sa kung ikaw ang nagluwal o galing sa sarili mong laman. Ang pagiging ina ay nasa puso, nasa pagmamahal, at nasa pag-aaruga ng walang hinihinging kapalit. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa usapang biyolohikal, kundi sino ang nariyan sa tabi ng mga bata sa mga panahong kailangan nila ng pangunawa at pagmamahal. Dear Amihan Stories presents Living My Twins to Miss Receptionist, written by Jasmine Jail. Mabuti na lang at umabot ako. Akala ko malilita naman ako. Sambit ni Sheila habang nagmamadali sa pagpasok sa trabaho bilang receptionist sa isang hotel. Wala pa naman ang partner niya sa front desk pagdating niya doon, kaya nakahinga din siya na maluwag. Nag-aayos na siya ng kanyang sarili at naghahanda para sa pagsisimula ng trabaho nang may biglang dumating na isang lalaki. Nagmamadali ito at bahagya pang humahangos na makalapit sa kanya. Sa tansya niya nasa early 30s na ito at mukhang mayaman, base sa suot nito. Gwapo, matangkad at mukhang mabait naman kung titignan ng itsura. Ano po may paglilingkod ko sa iyo, sir? Malapad ang ngiting tanong niya dito. Pwede bang iwan ko muna sa iyo itong mga anak ko? May pupuntahan lang ako saglit. Ha? Bahagya pa siya natigilan matapos marinig ang request ng lalaki. Sakalang din niya napansin na may kasama itong dalawang bata na sa tansya niya ay 5 to 6 years old. Magkamukhang magkamukha ang mga ito na parang kambal. Hindi pa kami pwedeng sumama sa iyo, Daddy? Tanong ng batang babae na nakanguso pa habang nagsasalita. Oo nga po, Daddy. Sama na lang po kami sa iyo. Hindi naman po kami maglilikot eh. Pangungulit naman ng batang lalaki na hinawakan pansut ng ama't hinila-hila. Hindi nga pwede, Randy, Jandy. Saway na lalaki sa mga anak nito matapos itong yumuko para pumantay sa mga ito. Dito na muna kayo kay ating receptionist. Babalik din naman agad ako, promise. Pagpapatuloy nito pero walong sagot na ibinigay ang mga bata. Nanatili lang ang mga ito na nakasimangot at nakanguso pa. Ano ang pangalan mo, miss? Baling nito sa kanya. Sheila po, sir. Bagamat natigilan siya ng bahagya, ay agad naman siya nakasagot. Sheila, okay. Anito at pagkatapos ay bumaling ulit ito sa mga anak nito. Dito muna kayo kay Ate Sheila mga anak ha. Babalik din agad ako at promise, pagkatapos natin dito, bibili agad tayo ng mga paborito niyong laruan. Talaga po, Daddy? Biglang lumapad ang ngiti ng batang lalaki matapos marinig ang huling sinabi ng ama. Sige po, Daddy. Dito muna kami kay ating receptionist. Pero promise mo na mabilis ka lang at bibilan mo kami ng mga paborito naming laruan. Ang batang babae naman na nagsalita. Matapos magkasundo ang mag-aama ay seryoso ulit na bumaling ang lalaki sa kanya at nagpatuloy sa pagsasalita. Maasahan ko ba na hindi mo pababayaan ang mga anak ko habang nandito sila sa iyo? Seryosong tanong nito sa kanya. Hindi naman parte ng trabaho niya magbantay pansamantala ng mga bata. Pero mabait naman siya at mahilig din naman sa mga bata kaya pumayag na rin lang siya. Sige po sir, ako na po munang bahala sa kanila. Makakaasa ka po na pagbalik mo dito ganun pa rin ang itsura ng mga anak mo. Nakangiti pa siya habang nagsasalita. May halong pagbibiro yung sinabi niya pero hindi man lang itong umiti. Tumalikod na rin agad dito sa kanya at pagkatapos ay muling nagpaalam sa mga anak. Saka nagsimulang maglakad palayo sa kanila. May pagkasuplado pala siya. Bulong niya sa kanyang sarili, pero parang narinig siya ng mga bata dahil agad na umangal ang mga ito. Hindi naman po laging ganun ang daddy namin. Palakaibigan po siya at nais sa mga tao. Ang batang babae ang nagsalita na sa pagkakatanda niya ay Jandy ang pangalan. May problema lang po inaayos si daddy kaya ganun po siya. Segunda naman ng batang lalaki na ang pangalan ay Randy. Okay, gets ko. Napapangiti na lang na sagot niya sa mga ito. Dito na muna kayo sa loob para hindi kayo makaabala sa mga customers na pumapasok. Pero behave lang kayo ha. Behave naman po talaga kami ni Randy, lalo na kapag iniiwan kami ni Daddy sa mga kaibigan niya. Agad na sagot ni Jandy sa sinabi niya.
Sumunod din naman ang mga ito sa kanya at naupo nga lang malapit sa kanyang pwesto. Mukhang mababait nga mga ito at hindi malilikot. Lagi ba itong ginagawa ng daddy nyo? Iniiwan kayo kung kani-kanino kapag may importante siyang pinupuntahan? Usisa niya sa mga ito. Hindi naman po lagi ating receptionist. Madalas po kasi ay sinasama niya kami. Kapag hindi lang po pwede, sa kanya kami iniiwan sa mga kaibigan niya. Kagaya po ngayon. Sagot ni Randy sa makulit na boses. Ah, ganun ba? Napapatango-tangon sambit niya. Nasaan ba kasi ang mami niyo at bakit hindi siyang nagbabantay sa inyo? Pagkuway hindi niya nakontrol ang sarili na hindi magtanong tungkol sa ina ng mga ito. Si mami? Wala na po siya, nasa heaven na po. Agad na sagot ni Jandy. Bagya siya nalungkot dahil sa nalamang yun. At kasabay noon ay parang nakonsensya din siya sa ginawa niyang pag-uusisa. Sabi ni Daddy, namatay daw po si Mami matapos kami yung ipanganak ni Jandy. Kaya hindi na namin siya nakita. Sa picture na lang. Ramdam niya ang lungkot sa ekspresyon ni Randy habang binibigkas nito ang mga salitang yun. Sabi ko nga kay Daddy, maghanap na siya ng bagong mami namin eh. Sabi naman ni Jandy na para bang magaan agad ang loob sa kanya dahil nagkukwento na ito ng mga ganoong detalye sa buhay ng mga ito. O tapos, ano sabi ng daddy mo? Agad niyang tanong. Ayaw po niya eh. Hindi pa raw po niya nakikita yung babaeng kaparehong ugali ni Mami. Sabi niya kung papalitan lang din daw niya si Mami, pipiliin na lang yung kaparehas ni Mami na mabait at mapagmahal. Agad na sagot nito. Nag-e-enjoy na siya makipagkuwentuhan sa mga bata, pero nasa trabaho nga pala siya. At may mangilan-ngilan ang lumalapit sa desk niya para magtanong. Hanggang sa dumating na rin sa wakas ang katrabaho niya at partner sa desk na si Daisy. Sorry Sheila kung nalita ko ha, may inasikaso pa kasi akong bago ako pumunta dito. Agad na sabi ni Daisy habang inilalapag ang shoulder bag na bitbit ito. Okay lang, nalate din naman ako minsan eh. Sino mga yan? Pamangkin mo? Usisa nito matapos mapansin ng mga batang tahimik na nakaupo malapit sa pwesto niya. Nag-iisip pa siya kung anong sasabihin, kaya hindi agad siya nakasagot. Oo, mga pamangkin ko nga sila. Iniwan lang dito saglit ang ama, may pupuntahan lang daw, pero babalik din naman agad. Sa huli ay gano'n na lang ang naisip niyang isagot. Sigurado kasing hindi ito titigil sa pag-uusisa kapag sinabi niyan totoo. Talaga ba? May kapatid ka pala na may mga anak na? Sambit ni Daisy. Speaking of kapatid, nakita kong isa mong kapatid, si Haria. Nasundan ko siya kanina nang pumasok dito. Hindi mo ba nakita? Hindi ko napansin eh. Nakikipagkwentuhan kasi ako dito sa mga bata kanina. Sagot niya. Sino kasama niya at saan siya pupunta? May kasama siya matandang bilyonaryo. Nakatagpo na naman siguro na sugar daddy ang kapatid mo. Napapangisipang sabi ni Daisy. Hindi naman niya itinatanggi na ginagawa talaga ng kapatid niya ang makipagrelasyon sa lalaking may 4 na M, matandang mayaman na malapit ng mamatay. Tutuloy siya sa ganun at hindi siya natutuwa kapag nakaririnig ng hindi magagandang salita mula sa mga kakilala nila. Pero hindi naman niya magawang awayin dahil totoo naman. Kaya minsan ay nagbibingi-bingihan na lang siya. Bakit ba kasi sa dinami-rami ng hotel ay doon pa sa pinagtatrabahuhan niya laging pumupunta ang kapatid niya? Lagot na naman siya sa akin mamaya pag uwi sa bahay. Yun na lang ang sinabi niya. Pagkatapos ay inabala na niya ang kanyang sarili. Kapag nababakante naman siya, ang 2 bata ang kanyang inaatupag. Iniiwasan niya makipagkwentuhan kay Daisy dahil baka kung ano na naman ang marinig niya mula dito. Ilang minuto pa lumipas nang may lumapit sa kanilang isang babae. Humahangos, umiiyak, at parang takot na takot. Paglingon niya, ay nagulat na lang siya na makita na ang kapatid niya pala yun. Tulungan mo ko, Ate Sheila. Itago mo ko. Nagmamakaawang sabi nito, habang takot na takot at bahagya pa nanginginig ang katawan. Bakit, Harya? Ano nangyari? Bakit ganyan na itsura mo? Puno ng pag-aalalang tanong niya. May gustong pumatay sa akin at sa lalaking kasama ko eh. Mabuti na lang at nakatakbo agad ako. Pagsusumbong ni Harya kahit parang nahihirapan itong magsalita dahil sa takot na nararamdaman. Hito, tubig, uminom ka muna. Wika ni Daisy habang inaabot ang mineral water kay Harya na agad naman itong kinuha at ininom. Teka, hindi ko maintindihan. Paano? Shock din siya kaya halos hindi niya alam kung ano ang gagawin.
May biglang pumasok na armadong lalaki sa kwartong kinuha namin at walang sabi-sabing pinagbabaril ng kasama ko. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya o patay na eh. Basta tumakbo na ako na mabilis palabas nang marinig ko palang na nabasag ang bintanang salamin at may nagpaputok ng baril. Pagkukwento ni Harya habang nanginginig pa rin ng bahagya. Tumawag ka ng pulis, Daisy. Utos niya sa katrabaho, pero parang hindi siya nito narinig at nanatili lang itong nakatunganga. Ako na nga lang ang gagawa. Pagkasabi, agad niyang dinampot ang telepono at dinayal ang numero ng istasyon ng pulis. Agad naman dumating ang mga ito pagkalipas ng ilang minuto. Samahan mo ko, Ate Sheila. Pakiusap ni Harya sa kanya na mag-request sa mga pulis kung pwedeng ituro ng kapatid niya ang kwartong tinutukoy nito. Sige na Sheila, ako na lang muna magbabantay sa mga pamangkin mo. Sabi naman ni Daisy. Sige. Medyo wala pa sa sariling sagot niya. Ano po nangyayari, ate? Tanong ni Jandy matapos ito lumapit sa kanya at hinawakan ng isa niyang kamay. Bago sumagot, ay umuko muna siya para pumantay sa bata. Dito muna kayo ha, at may aasikasuhin lang si ating receptionist. Behave lang kayo dito at huwag malikot. Magtatagal ka po ba? Muling tanong ng bata. Sandali lang ako, basta kapag may kailangan kayo, magsabi na lang kayo sa kasama ko na si Ate Daisy ha? Kapag nakita mo po si Daddy, sabi mo po na bilisan na niya at naiinip na kami dito. Si Randy naman na nagsalita matapos itong lumapit sa kanya. Okay, kids. Matapos magpaalam at magbilin kay Daisy kung sakaling dumating ng ama ng mga bata, ay tumalikod na siya sa mga ito at sumama sa mga pulis na mag-inspeksyon sa kwarto na tinukoy ni Harya kung saan may nangyari daw na krimen. Pagdating sa kwarto ay may mga hotel staff nang nauna sa kanila. Nagulantang siya na makita ang nagkalat na dugo sa sahig. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga pulis hanggang sa matagpuan nilang isang bangkay na puno ng dugo ang katawan. Marahil, iyon ang matandang bilyonaryong kasama ni Harya na pinagbabaril ng armadong lalaki. Sa tabi ng bangkay na matandang lalaki ay may isa pang lalaki na parang pamilyar ang mukha. Pinakatitigan niya ito hanggang sa maalala niya kung sino ito. Ikaw yung ama ng mga bata na iniwan mo sa akin sa front desk kanina. Gulat na saan niya. Kailangan mo sumama sa amin sa presinto. Ikaw ang nakita namin dito sa crime scene, kaya ikaw ang pangunahing person of interest sa nangyaring krimen. Seryoso at matigas ang boses na sabi ng isang pulis sa lalaki. Sandali mga sir, pwede ba makausap ko muna siya kahit sandali lang? Anang lalaki na siya ang tinutukoy at pinayagan naman ito ng mga pulis. Miss Sheila, pwede bang ikaw na munang bahala sa mga anak ko? Iuwi mo muna sila sa bahay mo kung kinakailangan. Pakiusap nito matapos makalapit sa kanya. Siya naman ay naguguluhan kaya hindi agad nakasagot. Bakit sa akin? Wala ka bang mga kamag-anak? Nakikita ko kasi na mas safe sila sa'yo kaysa sa mga kamag-anak ko na hindi ko sigurado kung kalaban ko ba o kakampi. Seryoso ito pero hindi pa rin niya maintindihan kung ano ba talagang sitwasyon. Pansamantala lang naman habang inaayos ko pa to. Pagpapatuloy nito. Maayos mo naman kaya? Ikaw ang naabutan dito sa crime scene at may mga dugo ka pa na siguradong galing sa pinatay na matanda. Katwiran niya dito. May nag-set up sa akin. Aalamin ko pa kung sino. Kaya please, ikaw na munang bahala sa mga anak ko. Ayokong madamay sila dito. Pagmamakaawa nito sa kanya, at ramdam niya naman na seryoso talaga ito. Nakikita niya rin sa mga mata nito na parang nagsasabi ito ng totoo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Maayos ko lang lahat ng to. Tama na yan. Sumama ka na sa amin sa presinto at doon ka na lang magbigay ng statement. Matigas ang boses na sabi ng pulis matapos itong lumapit sa lalaki at hawakan ito sa braso. At saka Miss Sheila, kung pwede sana, magawan mo ng paraan na hindi ako makita ng mga anak ko habang isinasama ako ng mga pulis palabas itong hotel. Patuloy ng lalaki sa pagmamakaawa sa kanya. Habang tinititigan niya ito, ay parang nakaramdam na siya ng awa at ang ulo niya ay parang kusa na lang na tumango-tango. Maraming salamat, Miss Sheila. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Hinawakan pa nito ang isa niyang kamay habang nagpapasalamat. Pagkatapos ay bumaling na itong muli sa mga pulis. Mga sir, pwede po bang paunahin na muna natin si Miss Sheila? Kailangan niya pa kasing ilayo muna mga anak ko para hindi ako makita sa sitwasyon na to. Pakiusap naman ito sa mga pulis. Siguro naman ay may mga anak na rin kayo para maintindihan ako. Ang dami mo ng request, sir. Pero sige, pagbibigyan ka pa rin namin.
Sagot ng isang pulis na siyang may hawak sa braso ng lalaki. Pagkatapos ay bumaling naman ito sa kanya. Sige na miss, gawin mo na nare-request niya. Sige po. Anya at pagkatapos ay tumalikod na siya at dali-daling bumalik sa kinaroroonan ng mga bata. Ano nangyari, Sheila? Nahuli bang kriminal? Agad na salubong ni Daisy sa kanya. I'm sorry Daisy pero kailangan ko munang umuwi ngayon na. Absent muna ako kaya ikaw na munang bahala dito. Imbes ay sagot niya dito. Anong? Aangal sana ito pero hindi pa man ito tapos ay nagsalita na agad siya. Tatawag na lang ako sa boss natin. Kailangan ko kasing uuwi muna mga bata. Hindi na rin niya ito hinintay na makasagot at tinalikuran na agad niya. Pagkatapos ay dali-dali na siyang lumapit sa mga bata. Makinig kayo sa akin kids. May pinapasabi sa akin ng daddy niyo. Ano po yun? Si Jandy ang agad na nagtanong at parang na-excite pa itong malaman kung ano ang ipinapasabi ng ama nito. Medyo matatagalan pa raw kasi ang daddy niyo, kaya sabi niya ako na muna magsasama sa inyo sa mall para bilhan kayo ng mga bagong laruan. Napansin niyang bahagyang pagkadismaya sa reaksyon ni Randy matapos marinig ang sinabi niya. Pero si Jandy ay parang na-excite naman na parang gustong-gusto talaga nitong pumunta sa mall at okay lang kung siya ang kasama at hindi ang ama nito. Sige po ating receptionist. Nakangiti pang sabi ni Jandy. Ate Sheila, yan na lang itawag niyo sa akin. Wika niya at pagkatapos ay bumaling naman siya sa kanyang kapatid na si Harya. Tara na Harya, sumama ka na sa amin. Maganda ka rin at siguradong ipapatawag ka sa police station para magbigay ng statement. Bagamat parang shock pa rin si Harya ay sumunod naman agad ito sa kanya na magsimula na siya maglakad kasama ang dalawang bata. Hoy Sheila! Iiwan mo talaga ako dito? Wika ni Daisy na humabol pa talaga sa kanya para lang sabihin yun. Kailangan Daisy. Nagmamadali niyang tugon. Naku, paghagalitan ka niyan sigurado at baka ikatanggal mo pa yun sa trabaho kapag ipinilit mo. Okay lang Daisy. Mas mahalaga naman sa akin ang kaligtasan ng kapatid ko at ng mga bata. Agad niyang sabi kahit hindi pa tapos magsalita ang katrabaho niya. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad habang hawak niya sa magkabilang kamay ang dalawang bata at si Harya naman ay nakasunod sa kanya. Hindi na niya alam kung anong sunod na nangyari sa ama ng mga batang kasama niya. Basta, sinunod niya lang ang pinagagawa nito. At dahil sa pangakong binitawan niya sa mga bata, kaya diniretso na rin niya ang mga ito sa pinakamalapit na mall. Ililibot ko lang itong mga bata sa mall, Harya. Ihatid kita sa police station at babalikan kita doon kapag nakapamili na kami. Text mo ko kapag nakapagbigay ka na ng statement para masundo kita agad Mahigpit na bili niya sa kapatid at hindi naman ito nagreklamo. May isang bagay nga lang itong napansin na hindi rin ito natiis at tinanong sa kanya. Sino ba kasi mga batang yan Ate Sheila? Nagsa-sideline ka na rin bang yaya ngayon? Saka na ako magkukwento sa'yo kapag nakauwi na tayo sa bahay. Basta gawin mong ibinilin ko sa'yo Tumango-tango na lang ito at pagkatapos ay sumakay na sila ng taxi patungo sa police station. Nang masiguro niya na sa loob na si Harya ay saka sila nagtungo sa mall ng mga bata. Alam mo po Ate Sheila, first time namin ni Randy na mag-ikot sa mall na may kasamang katulad mo na parang mami namin. Nakangiting sambit ni Jandy nang nasa loob na sila ng mall at naglalakad-lakad. Iba po palang feeling kapag may kasamang mami sa pamamasyal. Anong sabi mo, Jandy? Natigilan pa siya nang bahagyang matapos marinig ang huling sinabi ng batang babae. Pwede ka naman pong maging mami namin, di ba? Mabait ka naman po't masikaso. Nakikita ko po yun sa'yo, Ate Sheila. Napangiti na lang siya sa narinig. Bukod sa mababait ang mga bata, ramdam din niya ang pagiging sweet ng mga ito, lalo na si Jandy. Kaya parang nag-e-enjoy na rin siya na kasama ang mga ito. Ano po bang exactly ang sinabi ni Daddy? Anong ginagawa niya? At anong oras siya makakasundo sa atin dito? Usisa ni Randy na para bang naiinip na kakahintay sa ama nito. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Hindi rin naman kasi niya alam kung ano ang sasabihin sa mga ito. Hindi naman niya pwedeng sabihin na dinala ng mga pulis sa presinto ang ama ng mga ito. Hindi ko rin alam kung ano exactly ang ginagawa niya. Basta sabi niya medyo matatagalan pa siya. Baka nga mamayang gabi na niya kayo balikan o kaya bukas. Iyon na lang ang sinagot niya sa mga ito. What? May pagkadismayang sambit ni Randy. Kung hindi pa po kami mababalikan ni Daddy ngayon, saan po kami pupunta? Saan kami tutuloy mamayang gabi?
Saan kami matutulog if ever bukas pa siya makabalik? Sunod-sunod namang tanong ni Jandy. Iyon nga rin ang pinoproblema ni Sheila, kung ano ang gagawin niya sa mga bata. Kanino niya iiwan ng mga ito? Hindi naman niya pwedeng isama sa presinto ang mga ito. Alangan naman ding isama niya mga ito sa bahay nila. Mukhang sosyal ang mga ito. Samantalang ang bahay na tinutuluyan niya at ng kapatid ni si Harya ay maliit lang at makalat pa. Wala ba kayong mga tita or tito na pwede niyong puntahan para ihatid ko na muna kayo doon pagkatapos nating mamasyal dito sa mall? Pagkuway bigla niya yung naisip kaya agad niyang itinanong sa mga bata. Wala po, Ate Sheila. Lagi nga pong binibilin sa amin ni Daddy na huwag kaming lalapit sa mga tito at tita namin. Mga salbahe daw po kasi sila. Si Jandy ang agad na sumagot. Nakanguso pa ito habang nagsasalita. Pagkuway bigla na lang itong napangiti ng tila ba may naalala ito. What if sa inyo na muna kami tumuloy, Ate Sheila? Okay lang naman po sa inyo, di ba? Natigilan siya sa sinabi ni Jandy. Iyon nga ang pinakaiiwasan niyang mangyari. Pero ang bata ay parang na-e-excite naman ng sobra. Hindi kasi pwede, Jandy. Medyo nag-aalangan pang sagot niya. Ganito kasi, ang bahay na tinutuluyan namin ng kapatid ko masyadong maliit. At saka maalikabok dun. Baka may allergy kayo eh. Tingin ko kasi sa inyo mayayaman at hindi sanay sa. Okay lang po sa amin, Ate Sheila. Hindi naman po kami maarte. At wala rin po kaming allergy. Di ba, Randy? Nakangiti pa si Jandy habang nagsasalita. Parang gustong-gusto talaga siya nito. Napapaisip tuloy siya kung ano ang nakita nito sa kanya para magustuhan siya ng ganun. Yes, pero gusto ko kasama natin si Daddy. Nakanguso naman sagot ni Randy. Busy pa nga si Daddy. Narinig mo naman siguro sinabi na Ate Sheila. Parang nanenermo na baling ni Jandy sa kakambal. Doon na lang natin siya hintayin sa house ni Ate Sheila. Dagdag pa nito habang nakakunutan noo at nakapamewang pa. Parang may pagkabosi ito at talo ang kakambal pagdating sa decision making. At mukhang pala desisyon din ito dahil wala pa naman siya sinasabi na pwedeng sumama ang mga ito sa kanya sa bahay, pero parang buo na agad ang desisyon nito at mukhang walang makakapigil doon kahit siya. Okay. Nakanguso pa rin sagot ni Randy. Pero paano yung mga laruan namin? O sige mga bata. Ako na lang munang bibili para sa inyo. Pababayaran ko na lang sa daddy ninyo pagbalik niya. Sa huli ay mukhang mapipilitan din siyang pumayag sa gusto ng mga bata. Kailangan din kasi niyang libangin ang mga ito para hindi masyado magkulit tungkol sa kinaroroonan ng ama. Ang iniisip na lang niya ay kung hanggang kailan niya yun gagawin at paano ang trabaho niya sa hotel. At ang ama ng mga bata, ano na ang mangyayari sa taong yun? Makukulong ba? At kapag nakulong ang lalaking yun, paano na mga bata? Ayaw namang tumira ng kambal sa mga kamag-anak dahil mga salbahe daw. Yun naman pala. Yay! Magkakaroon na naman ako ng bagong laruan. Biglang sumigla ang ekspresyon ni Randy at lumapad din ang ngiti nito matapos marinig ang sinabi niya. Tara na po, Ate Sheila. Punta na tayo sa toy store. Natutuwa ring sabi ni Jandy. At hindi pa man siya nakakasagot ay hinila na siya ng mga ito patungo sa toy store na naroon sa loob ng mall. Mukhang laging binibilan ng ama ng laruan ng kambal dahil kabisado na ng mga ito kung saang parte ng mall sila pupunta. Hinayaan niya lang ang mga ito na pumili ng mga laruang gusto at siya naman ay nag-scroll lang muna sa kanyang cellphone. Pagkuway natigilan siya na makita sa social media ang balita tungkol sa matandang lalaki na pinatay sa hotel kung saan siya natatrabaho. Bilyonaryo pala yun at agawan sa negosyo ang posibleng dahilan kung bakit ito pinatay. Napukaw lang kamalayan niya at bahagya pang nagulat nang marinig ang boses ni Randy. Tinatawag siya nito at agad naman niya itong nilingon. Tapos na kami, Ate Sheila. Nakapili na kami ng mga laruang gusto namin. May tuwa pa rin sa ekspresyon na sabi ni Randy. Nasa counter ng mga ito kaya lumapit na siya at kinuha ang wallet mula sa shoulder bag. 3,600 pesos po lahat, ma'am. Babayaran niyo po ba ng cash o via credit card? Pwede rin po debit card. Baling sa kanya ng cashier matapos itong maipunch ang mga item na pinili ng mga bata. Magkano? 3,600 pesos? Gulat na saad niya at napatingin pa siya sa monitor na nasa harap ng cashier. Pero ganong mga numero nga nakita niya. Ano ba klase mga laruan ng pinili ng mga batang to? Medyo pabulong pang sabi niya.
Pero mukhang narinig siya ng cashier dahil sumagot ito sa kanya. Special edition po kasi ang mga ito, ma'am. Limited lang po ang stocks kaya mahal at marami po naghahanap ng mga laruang to. Hindi na siya sumagot pa at kinuha na lang ang debit card mula sa kanyang wallet at inabot yun sa cashier. Babayaran niya ang mga laruang pinili ng mga bata pero deep inside ay nanghihinayang siya at parang nagsisisi dahil mababawasan ang ipon niya sa bangko. Ayaw naman niyang bawiin ang ipinangako niya sa mga bata at higit sa lahat, ayaw niyang malungkot ang mga ito lalo na't walang kaalam-alam ang mga ito sa nangyari sa ama. Ganitong laruan ba lagi ang binibili ng daddy niyo para sa inyo? Tanong niya sa kambal na naglalakad na sila palabas ng mall. Hindi naman po lagi. Siguro once a year lang po. Palagi po kasing busy si Daddy. Madalas kapag pumupunta kami sa mall, hindi na namin naaabutan ng mga laro ang gusto namin. Sold out na po palagi. Pagkukwento ni Jandy. Sobrang happy nga po namin ngayon kasi inabutan pa namin ng mga to. Si Randy naman na nagsalita na ang ngiti ay halos umabot na sa magkabilang tainga nito. Dahil sa nakikita niya sobrang kasiyahan sa ekspresyon ng mga bata, kaya nakaramdam na rin siya ng tuwa at hindi na inisip ang nagastos niya ng araw na yun. Kikitain din naman niya ang perang yun, pero ang kakaibang feeling na nakatulong siya at may napasayang mga bata ay hindi matatawaran. Didiretso na po ba tayo sa bahay ninyo, Ate Sheila? Pagkuway tanong ni Jandy sa kanya. Pero sure ba talaga kayo na okay lang sa inyo kahit maliit ang bahay namin at magulo sa loob? Paniniguro niya sa mga bata. Sure na sure po. Agad ang sagot ni Jandy. Sa tingin niya ay hindi naman siya magkakaproblema sa mga bata kaya sinama na nga niyang mga ito sa tinutuluyan niyang bahay. Nag-text kasi si Harya na umuwi na ito at hindi na siya hinintay pa. Huwag daw niyang madaliin ng mga bata. Harya, nandiyan ka ba sa loob? Medyo malayo pa sila sa pinto ng bahay ay tinatawag na niyang kapatid na babae. Pero wala siyang naririnig na sagot mula sa loob. Buksan mo tong pinto, nandyan ka ba, Harya? Makailang ulit pa siyang kumatok na makalapit sa pinto, pero wala pa rin sumasagot. Kaya kinuha na niya ang susi mula sa shoulder bag at binuksan ng pinto. Laking gulat na lang niya nang tumambad sa kanya ang nagkalat na mga gamit sa loob ng bahay. May mga basag ding gamit na para bang nilooban sila ng isang magnanakaw. Ano po nangyari dito? Inosenteng tanong ni Randy. Napahilamos na lang siya sa mukha gamit ang palad dahil sa hindi malamang gagawin. Pagkuway inakay niya na muna ang mga bata patungo sa labas ng bahay. Dito na muna kayo sa labas at mukhang may nangyaring hindi maganda sa bahay namin. Medyo natataranta pang wika niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya sa mga ito at muling bumalik sa loob ng bahay. Ano ba nangyari dito? Tanong niya sa sarili habang naglalakad ang dahan-dahan. Harya, nandito ka ba sa loob? Tawag niya sa kapatid pero wala pa ring sumagot. Hanggang sa mapunta siya malapit sa banyo at nakarinig siya ng tila ba umiiyak na babae. Dali-dali niya yung tinignan at nakita ang kapatid doon. Takot na takot ito at nanginginig pa ng bahagya ang katawan. Ate Sheila! Agad itong lumapit sa kanya matapos siya makita at yumakap na mahigpit. Ano ba nangyari dito? Bakit may mga basag na gamit? Tanong niya habang hinahaplos-haplos sa likod ng kapatid. Yung... Halos hindi pa rin ito makapagsalita dahil sa takot at tuloy-tuloy na pag-iyak. Relax ka lang muna at huminga ng malalim, tsaka ka magsalita. Sinunod naman siya nito at nang kumalma na ito ng bahagya ay kumawala na siya sa pagkakayakap nito. Ano ba nangyari? Bakit andito ka sa banyo? Seryosong tanong niya at tinawakan pa niya magkabilang balikat ng kapatid. Nagtatago ako dito sa banyo, ate. May lalaki nagpunta dito at gusto akong patayin, ate. Sagot nito habang naiiyak pa rin ang bahagya. Ano? Gulat na saan niya. Umalis na tayo dito, ate. Baka bumalik pa yung lalaki at patayin tayo pareho. Natatakot na sabi ni Harya. Tika, bakit gusto ka rin patayin ng lalaking sinasabi mo? May atraso ka rin ba sa kanya? O baka... Natigilan pa siya matapos maisip ang isang posibilidad kung bakit may nagtatangka sa buhay ng kanyang kapatid. May nakita ka ba sa krimeng nangyari? Nakita mo ba kung sinong pumatay sa matanda? Oo, ate. Oo. Kaya please umalis na tayo dito. Lumayo na tayo sa lugar na at pumunta doon sa hindi tayo masusundan na lalaking yun. Nagmamakaawang sabi ni Harya.
Pati siya ay nakaramdam na rin ng takot, kaya sumang-ayon na rin agad siya sa gusto nitong mangyari. Naisip niya na umuwi na lang muna sila sa probinsya. Kaya lang, paano ang mga bata? Isasama pa ba nila mga ito? Kung hindi, ay kanino naman niya iiwan? Pagkaway na alala niya ang ama ng mga ito at napatanong na lang bigla. Kung nasundan ka dito ng taong pumatay sa matanda, ibig sabihin, inosente ang lalaking hinuli ng mga pulis, ang ama ng mga batang kasama ko. Hindi talaga siya pumatay sa matanda. Ate Sheila, please, umalis na tayo dito. Imbis ay sagot ni Harya sa kanya na para bang hindi man lang narinig ang tinanong niya. Oo, Harya. Uuwi muna tayo sa atin sa probinsya. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala dyan. Pag-alo niya sa kapatid at kumalma naman ito ng bahagya. Pagkatapos ay inakay na niya ito palabas, patungo sa kinaroroonan ng mga bata. Hindi na rin sila nag-aksaya pa ng oras at tumawag na ng taxi. Nagpahatid sila sa terminal ng bus na bumabiyahe patungo sa kanilang probinsya. Hindi naman niya alam kung ano ang gagawin sa mga bata kaya sinama na rin na lang niya mga ito. Wala na rin kasi siyang panahon para puntahan pang ama ng mga ito sa kulungan. Ayaw na rin niyang isa-isahin pa mga kamag-anak ng mga ito at tanungin kung pwedeng iwan ng mga bata dahil sa banta sa buhay ni Harya. Gusto niya masecure muna ang kaligtasan nito at pati na rin siya dahil siguradong madadamay din siya sa gulong na pasukan nito. Saan po tayo pupunta, Ate Sheila? Inosenteng tanong ni Randy na nasa loob na sila ng bus at nagsisimula na yung umandar. Randy, Jandy, makinig kayo kay Ate Sheila. Seryosong sabi niya habang hawak sa balikat ng kambal. Di ba nakita niyo na magulo doon sa bahay na tinutuluyan namin ng Ate Harya niyo? Hindi na tayo pwedeng magstay doon, kaya pupunta na lang tayo sa isa pang bahay namin. Medyo malayo nga lang. Gano'n po yun kalayo, Ate Sheila? At kung malayo po yun, paano tayo matutunto ni Daddy? Paano niya kami masusundo? Agad na tanong ni Jandy, dahilan para matigilan siya ng bahagya. Pero kalaunan ay nakaisip din siya ng isasagot dito. Yun nga, Jandy, ang daddy niyo rin na nagsabi na doon niya na lang kayo susunduin. Pagsisinungaling niya sa mga ito. Ganun po ba? Okay po. Ngumiti pa si Jandy matapos magsalita. At pagkatapos ay umayos na ito ng upo habang yakap ang laruan na binili sa toy store. Sa halos 5 oras sa biyahe ay hindi naman naglikot ang mga bata. Nakatulog pa nga mga ito at kinailangan pa niyang gisingin na makarating na sila sa babaan. Nag-arkila na rin lang siya ng taxi para mabilis sila makarating sa bahay ng mga magulang niya. Nagulat pa ang kanyang ina na makita siya at si Harya. Pero mas lalo pa ito nagulat na mapansin ang 2 batang nasa tabi niya. Nakalaunan ay nagmano pa dito. Maging sa ama niyang nang lumapit na rin ito sa kanila. Sino ba ang cute na mga batang ito ha, Sheila? Huwag mo sabing habang nasa Maynila ka ay nag-asawa ka na tagaroon ng mga anak. Usisa sa kanyang ina. Nakangiti pa ito at parang tuwan-tuwa sa presensya ng kambal. Hindi po namin mami si Ate Sheila. Sumama lang po kami sa kanya dahil busy si Daddy. Kapag tapos na po si Daddy sa ginagawa niya, pupunta na po siya dito para sunduin kami. Naunahan na siya ni Randy sa pagsagot sa kanyang ina na lalo lamang naguluhan. Pero pwede naman po siya maging mami namin. Mabait po sa Ate Sheila at masikaso. Mukhang mapagmahal din po at masayahin. Ganun pong gusto naming maging mami. Si Jandy naman na nagsalita. Kaya ang kanyang ina ay halos hindi na makapagsalita dahil naguguluhan sa kung ano ba talaga ang sitwasyon. Saka ko na lang po ipapaliwanag sa iyo, ma. Basta umuwi po muna kami dito para magbakasyon. At hindi ko alam kung hanggang kailan kami dito. Pabulong na sabi niya sa ina at mukhang naintindihan naman siya nito dahil hindi na ito nag-usisa pa. Sige na, Harya. Mauna ka na sa loob para makapag-ayos ka ng sarili mo. Baling naman niya sa kapatid at agad naman itong sumunod. Mula sa bus hanggang sa makauwi na sila sa probinsya ay parang wala pa rin ito sa sarili at madalas natutulala kaya naaawa siya. Siguradong na-trauma ito sa mga nangyari. Diba, sabi niyo pwede niyo maging mami si Ate Sheila. Ibig sabihin, pwede niyo rin ako maging lola. Napalingon na lang siya muli sa kanyang ina nang marinig ang sinabi nito. Napangiti na lang siya na makita nakikipagkulitan na ito sa mga bata. Kagaya niya ay mahilig din ang kanyang ina sa mga bata. Gustong-gusto na nga nito magkaapo mula sa kanya. Pero anong magagawa niya? Mailap sa kanya ang love life. Pwedeng-pwede naman po, Lola. Malapad ang ngiting sagot ni Jandy. Kung ganon, tawagin niyo akong Lola Freda mula ngayon.
Sure po, Lola Freda. At si Ate Sheila naman po ay tatawagin naming Mami Sheila mula ngayon. Nakangiti pa ring sagot ni Jandy sa kanyang ina. Sa kabila ng problemang kinakaharap niya dulot ng kinasasangkutang kaso ni Harya, ay napapangiti pa rin siya dahil sa mga naririnig niya sa kambal, lalo na kay Jandy. Napapaisip tuloy siya na maswerte magiging bagong mami ng mga ito kung sakaling maisipan pa mag-asawa ng daddy ng mga ito. Pero paano ba mag-aasawa ang daddy ng mga ito? Na-stuck na yata sa kulungan. Kung wala siyang kasalanan, makakalabas man siguro siya. Sa isip-isip niya. Kayo talaga mga bata, kung ano-ano naman ang lumalabas sa bibig niyo. Pagkuway wika niya matapos niya lumapit sa mga ito. Seryoso naman po talaga ako. Pagdating nga ni Daddy, re-request ko agad sa kanya na sana ikaw na lang yung maging mommy namin na bago. Agad na sagot ni Jandy. Hali nga kayo sa loob at nang makapagpahinga na. Putol niya sa pangungulit ng mga ito. Pagkatapos ay inakay na niyang kambal papasok sa loob. Simple lang ang pamumuhay nila doon sa probinsya, pero maayos at masayang kanilang pamilya. Isang bagay na lagi niyang ipinagmamalaki sa iba. Medyo sumablay nga lang kay Harya dahil sa kagustuhan nitong yumaman agad, kaya nagagawa nitong makipagrelasyon sa lalaking may 4 na M. Sa pamamalagi ng mga bata sa bahay nilang yon sa probinsya, ay wala naman silang narinig na reklamo mula sa mga ito. Panay lang ang laro ng mga ito doon. At kapag ipinapasyal niya ang mga ito sa bukirin, ay tuwan-tuwa pang mga ito. Parang nakalimutan na nga ng mga ito ang ama na hindi niya alam kung ano na ang nangyari. Hanggang sa umabot na ng 1 linggo, nagsisimula na maghanap si Randy at parang naiinip na rin ito. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin dito. Magpapasya na sana siyang ibalik ang mga ito sa Manila nang biglang sumulpot ang lalaki na matagal na nilang hinihintay. Daddy! Halos magkasabay pa ang kambal na sumigaw at lumapit sa ama. Pagkatapos ay yumakap na mahigpit na parabang ayaw ng bitawan ng mga ito ang lalaki. Pagkatapos sa ilang minutong moment na mag-aama ay lumapit naman ito sa kanya at seryoso nagsalita. Ang mga bata ay pinapasok na muna niya sa loob. Hi, Miss Sheila. Maraming salamat sa ginawa mong pagbabatay sa mga anak ko. Harold nga palang pangalan ko. Pagkatapos magsalita ay nilahad naman ito ang isang kamay sa kanya at agad naman niya yung tinanggap. Napangiti pa siya ng bahagya na mapagtanto na marami na nangyari pero hindi pa niya alam ang pangalan nito. Matapos makipagkamayan ay naupo na ito sa tabi niya at nagpatuloy sa pagsasalita. Alam ko mabuting tao ka, kaya kahit papano, napanatag ako kahit sa loob ako ng kulungan. Ano nga pala nangyari sa'yo? Paano ka nakalabas? Huwag mo sabihing tumakas ka sa kulungan. Hindi. Ngumiti pa ito ng pilit, kasabay ng pagsagot sa kanya. Nagpiyansa ako at saka wala naman sapat na ebidensya mga pulis na ako nga pumatay sa ninong ko. Inaayos na ng abogado ko ang kaso at confident ako na malilinis ang pangalan ko at mahuhuli ang totoong salarin. Ninong mo yung pinatay sa hotel na yon? Gulat na saad niya. Yes, Sheila. Kaya hindi ko magagawang patayin siya. Ba't nandun ka sa crime scene? Anong ginagawa mo dun? Napasugod ako sa hotel na yon dahil sa natanggap ko mensahe mula sa taong hindi ko kilala. Nakasaad doon sa mensahe na papatayin nga raw nila ninong ko kapag hindi nila nakuha ang gusto nila mula sa akin. Huli na ang lahat nung dumating ako sa kwarto. Patay ng ninong ko at nakatakas na rin ang pumatay sa kanya. Seryosong paliwanag dito sa kanya. Kung ganon, planado talaga yon at may connection sa iyo ang pagpatay sa ninong mo? Parang ganon na nga. Sagot ito at pagkatapos ay nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Sa ngayon, wala pa akong sapat na ebidensya kung sino talagang pumatay kay Ninong at kung sinong mastermind. Pero may mga pinaghihinalaan na ako. Ebidensya na lang ang kailangan ko. At hindi na nito tinapos ang huling linya na parabang nagdadalawang isip. At ano? Statement sana ng kapatid mo, Sheila. Siya ang kasama ng ninong ko sa loob ng kwartong yun. At malamang, nakita niya mukha ng kriminala. Hindi agad siya nakasagot. Kahit sinabi naman talaga sa kanya ni Harya na nakita nitong kriminal. Ayaw naman kasi niyang pilitin ng kanyang kapatid na magsalita dahil sa mga oras na yun ay parang hindi pa ito nakababalik sa normal at madalas pa ring nakatulala. Pero okay lang kung hindi siya makapagbibigay ng statement. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon niya. Ang takot na nararamdaman niya. Lalo pat nabalitaan ko na pinuntahan din ng killer ang bahay na tinutuluyan niya sa Manila at sinubukan din siya patayin. Oo nga eh.
Kaya pasensya na kung hindi pa natin siya makakausap sa ngayon. Shock pa siya at parang wala pa sa sarili. Okay lang. Paano nga pala kami natuntun dito? Pagbabago niya ng usapan. Pasensya ka na rin pala kung isinama ko dito mga anak mo ah. Hindi ko na rin kasi alam kung ano gagawin ko ng mga oras na yun eh. Alalang-alala ako sa kapatid ko at gustong-gusto ko na siyang iuwi dito sa probinsya. Ang problema, hindi ko alam kung saan ko iiwan ng mga bata kaya isinama ko na lang sila. Okay lang yun. Nagpapasalamat nga ako dahil sinama mo sila dito. At least dito, safe sila at hindi madadami sa magulong sitwasyon na kinakaharap ko. So, paano mo kami natuntun dito? Actually, kaibigan ko yung may-ari ng hotel na pinagtatrabahuhan mo. Sa kanya ko hiningi yung personal details mo. Bahagya pa itong umiti habang nagsasalita. Napatingin siya dito. At sakto namang nakabaling ito sa kanya. Kaya nagsalubong ang kanilang mga mata at sandaling nagkatitigan. Hindi niya maintindihan, pero parang minamagnet ito mga mata niya, kaya halos hindi niya mailayo ang tingin dito. Huwag kang mag-alala dahil kinausap ko ng boss mo tungkol sa sitwasyon mo. Hindi ka pa rin mawawalan ng trabaho pagbalik mo ng Manila. Pagpapatuloy nito, dahilan para matauhan siya bigla at agad umiwas ng tingin dito. Salamat naman kung ganon. Akala ko pa naman masesesante na ako. Maghahanda na sana ako para sa pag-apply ko ng ibang work eh. Wika niya habang pilit na tinatago ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. May gusto pa pala akong itanong. Mukhang mayaman ka naman, bakit walang yaya ang kambal? Wala nagtatagal sa kanila, ewan ko ba. Kada ilang buwan ay nagpapalit ako ng yaya nila at nagkataon naman ngayon na kakaalis lang ng huling yaya nila. Umuwi na ng probinsya at may emergency daw. Nagkataon pa talaga na pati ang dalawang kasambahay namin magkasunod na nagpaalam. Yung isa masyado na kasing matanda, yaya ko pa yun nung bata pa ako. Yung isa naman biglang nabuntis kaya ako lang ang laging kasama ng mga bata. Daddy, Mami Sheila, kanina pa po kayo hinahanap ni Lola Freda. Kakain na raw po kasi. Boses ni Jandy ang narinig nila na ilang sandali lang ay nasa harapan nila. Anong tawag mo sa kanila, baby? Napapangiting tanong ni Harold sa anak nitong babae. Mami Sheila po at Lola Freda. Yung tita naman po na palagi nasa loob ng room ay Tita Harya. Tapos yung husband ni Lola Freda ay Lolo Empoy. Sagot ni Jandy na lalong nagpalapad ang ngiti ni Harold. Sabi po kasi ni Jandy, magiging family na rin natin sila soon. Totoo po ba yun, Daddy? Si Randy naman na nagsalita dahilan para magkatinginan sila ni Harold. Pagkatapos ay parang awkward silang nagkangitian. Bakit kids? Gusto niyo na ba talaga magkaroon ng bagong mommy? Tanong ni Harold sa mga anak nito matapos umiwas ng tingin sa kanya. Gustong gusto po, para po makapagtrabaho ko na ng maayos. Hindi mo na kami kailangan pang isama kasi may makakasama na kami sa bahay. Agad na sagot ni Randy. At ang gusto po naming maging mami ay si Mami Sheila. Mabait po siya at hindi niya po kami pinapabayaan. Segunda naman ni Jandy na may kasama pang paglalambing. Muli silang nagkatinginan ni Harold at sa pagkakataong yon ay siyang unang umiwas ng tingin. Gusto niya kasing itago dito ang kanina pang nararamdaman niya na pamumula ng kanyang pisngi. Kayo talaga, kung ano na nang sinasabi niyo hindi pa nga natin alam kung papayag ang ate Sheila niyo sa mga gusto niyo. Pagkuway sagot ni Harold sa mga anak nito. Gusto naman po ni Mami Sheila eh. Agad na sagot ni Jandy. Pagkatapos at lumapit ito sa kanya at hinawakan ng isa niyang kamay. Di ba Mami Sheila, payag ka po maging mami namin ni Randy at payag ka rin po maging husband si Daddy? Pagpapatuloy nito. Halos hindi siya makasagot. Bagamat kinikilig siya ng bahagya, ay natutuwa din naman siya sa mga bata. Kumbaga parang napapalapit na rin ang mga ito sa puso niya kahit ilang araw pa lang niya ito nakakasama. At sa isang banda ng kanyang isip ay parang kinoconsider na rin niya na papasukin ng mga ito kasamang ama sa personal niyang buhay. Gayunpaman ay nahihiya naman siyang aminin yon sa harap ng mga bata, lalo na sa ama ng mga ito, kaya ayaw niya magsalita. Subalit ang pisngi niya ay parang ayaw namang makisama. Dahil kahit anong pagkontrol ang gawin niya, ay nag-blush pa rin talaga yun. Hali nga kayo sa loob mga kids at baka magalit sa atin ng lolo at lola nyo kasi ang tagal natin. Pagbabago ni Harold ng usapan matapos itong umiwas ang tingin sa kanya. Malamang ay napansin nito ang pamumula ng kanyang pisngi kaya lalo tuloy siya nakaramdam ng hiya.
Pagkuway tumayo na si Harold at kinarga si Jandy. Si Randy naman ay hinawakan lang nito sa kamay at inakay papasok sa bahay. Halika na po, Mami Sheila, sumunod ka na po sa amin. Tawag sa kanya ni Jandy, dahilan para mapukaw ang kanyang kamalayan at napatayo bigla. Pagkatapos ay dali-dali na siya sumunod sa mga ito sa loob. Isang linggo na lumipas, hindi pa rin magawang umalis sa mag-aama sa kanilang bahay sa probinsya. Bagamat gusto nang bumalik ni Harold sa Manila para maayos na nito ang kasong kinasasangkutan, ay nag-aalala naman ito sa kaligtasan ng kambal nitong anak. Willing naman na sana siyang bantayan muna mga bata hanggat hindi pa nagiging maayos ang sitwasyon, kaya lang ay maaapektuhan naman ang trabaho niya. Isa pang rason kung bakit hindi pa umaalis ang lalaki ay dahil sa pagbabaka sakaling magkuwento ng kapatid niyang si Haria tungkol sa krimeng nangyari sa hotel na nasaksihan nito. Hindi niyo naman kailangang umalis dito. Kung talagang hindi pa okay ang sitwasyon, hindi naman kami nagrereklamo na nandito kayo. Natutuwa pa nga kami dahil sa kakulitan ng mga bata. Nagkakaroon ng buhay tong bahay eh. Seryosong wika ng kanyang ina isang umaga habang nag-uusap sila sa sala. Nasabi na kasi nila sa mga magulang niya ang totoong sitwasyon ni na Harold, maging ang pagkakasangkot ni Haria sa krimeng yun. Agad namang naintindihan ng mga magulang niya ang sitwasyon at nangako rin ng mga ito na tutulong kaya halos hindi matapos-tapos ang pagpapasalamat ng lalaki sa kanila. Huwag kang mag-alala, iyo. Kapag ready na si Haria, sigurado magsasalita din siya. Huwag lang natin pilitin. Ang ama naman niya nagsalita. Hapon ng araw ding yon ay isinama niya si Harold sa paglalakad-lakad sa bukirin para kahit papano ay marelax ang isip nito at pansamantala munang matigil sa pag-iisip sa kasong kinasasangkutan. Yung tungkol sa ina ng mga bata. Hindi pa man siya tapos sinasabi ay nagsalita na agad si Harold. Bagong panganak lang ang kambal nang mamatay siya. Seryoso at tila may pait sa boses na wika nito. Actually, naikwento na sa akin ng mga bata tungkol sa mommy nila. Namatay daw sa panganganak sa kanila. Yun ang alam nila. Natigilan siya sa isinagot nito. Napaisip siya bigla sa kung ano ba talagang ikinamatay ng dating asawa nito. Pinatay siya, Sheila. Pinatay siya ng mga taong gustong makuha negosyong hawak ko. Pagpapatuloy ni Harold sa seryoso at puno ng hinanakit na boses. Pinatay? Sinong pumatay? At bakit? Mula nang manahin ko negosyo ng langis, nagsilabasan ng mga kalaban ko na gustong makuha yun mula sa akin. At lahat gagawin nila para magtagumpay sila sa kanilang plano, kahit pumatay pa sila ng tao. Marami na silang idinamay. Ang asawa ko, mga tauhan ko, tapos ngayon si Ninong at mga anak ko. Maybe that was one of the reasons why helpers didn't stay long in my household. Kung may banta sa buhay mo, bakit wala kang security guard? I had until a year ago. Nang masigurado kong ligtas na at wala ng banta sa buhay namin, tinerminate ko ng mga security guards namin. Akala ko lang pala na tahimik na. Wait, ibig sabihin, planado talaga ng mga kalaban mo lahat ng ito? Tama ka. At alam mo ba kung anong mas masakit doon? Mga kamag-anak ko pa sila. Mga kapatid ni Dad ang gumagawa ng lahat ng ito. Si Dad kasi ang dating may-ari ng kumpanya. Bago siya namatay, naipasa na niya sa akin ang lahat ng ari-arian niya. Kasama ng mga kumpanyang hawak niya. And it's my fault na nagpakampante ako. Habang nagsasalita si Harold, ay ramdam din niya ang hirap na nararamdaman nito. Bukod pa doon, ang oras-oras sa pag-iisip nito sa kaligtasan ng kambal na anak. Kung kailangan mo ng lugar na mapag-iiwanan sa mga anak mo, magsabi ka lang sa amin dahil always open ang bahay namin para sa kanila. Seryosong wika niya at napatingin ito sa kanya pagkatapos, dahilan para magsalubong na naman ang kanilang mga mata. Maraming salamat talaga sa iyo, Sheila. Marami ka nang naitulong sa amin ng mga anak ko. Hindi ko na nga alam kung paano pa kita mababayaran. Kahit yung 3,600 pesos na lang ang bayaran mo na ipinambili ko na laruan ng mga bata, okay na sa akin yun. Biro sana yon, pero kahit na papano ay bumagal ang tibok ng kanyang puso na kanina pang bumibilis na para bang may hinahabol. Pero hindi naman naging effective dahil mas lalo pa nagseryoso si Harold at hinawakan pa nito ang isa niyang kamay. Dahilan para lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Of course, Sheila. Kahit pa i-share ko sa iyo lahat ng kayamanan ko by marrying you, gagawin ko. Natigilan siya sa sinabing yon ng lalaki.
Napatingin pa siya dito para makumpirma kung tama ba ang kanyang narinig. Wala naman siya nakitang bahid ng pagbibiro sa ekspresyon nito, kaya lalo lamang nagwala ang kanyang puso. At sinabayan pa yon ng pag-init ng kanyang pisngi. Siguradong namumula na naman yon, kaya wala na siyang ligtas ngayon. Malamang ay napansin na yon ng lalaking kaharap, kaya alam na nito na kinikilig siya ng mga sandaling yon. Yun lang naman ay, kung papayag ka. Pagpapatuloy nito habang magkatitigan pa rin sila. Teka, hindi ko kasi. Hindi pa man siya tapos magsalita ay biglang may humintong riding in tandem malapit sa kanila. At bigla na lang bumunot ng baril at pinaulanan sila ng bala. Mabuti na lang at mabilis silang kumilos at nakadapa agad. Pagkatapos ay bumunot din ng baril si Harold at pinaputukan ng dalawang lalaking nakamotor. Pero mabilis ding nakalayo ang mga ito. Mukhang pati dito, nasundan na rin nila ako. Wika ni Harold matapos tumigil sa pagpapaputok ng baril at lumapit sa kanya. Hindi naman siya makasagot dahil sa grabing nerbiyos na nararamdaman. Bagya pa nanginginig ang mga tuhod niya at halos hindi na siya makatayo. Kung hindi pa siya inalalayan ni Harold ay baka natagalan pa na nakadapa siya sa lupa. Ang mga bata, baka... Iyon ang unang pumasok sa isip niya matapos niya makatayo at kumalma ng bahagya. Tara na, bumalik na tayo sa bahay niyo. Nagmamadali naman sabi ni Harold, kasabay ng paghawak nito sa isa niyang kamay. Pagkatapos ay mabilis na silang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Saan ba kayo nang galing ni Harold, anak? Puno ng pag-aalala ang salubong ng kanyang ina sa kanila. Bakit po, inay? Ano po ba nangyari dito? Bigla naman siyang kinabahan dahil sa ekspresyon nakita niya dito, na para bang may nangyaring hindi maganda doon sa bahay habang wala sila ni Harold. Kanina, may dalawang lalaki nakamotor na nagpapabalik-balik sa tapat ng bahay natin. Hindi namin sila kilala at hindi rin namin alam kung ano sadya nila, kaya kinabahan kami. Ang ama naman niya nagsalita. Itinago nga agad namin ng dalawang bata dahil baka konektado ang mga lalaking yun sa mga taong gustong manakit sa kanila at kay Harold. Dugtong pa ng kanyang ina. Malamang sila yung nagtangkang patayin kami ni Harold habang nandun kami sa bukirin. Sambit niya, at dahil sa isiping yun, kaya mas lalo pang tumindi ang pag-alala niya. Mukhang hindi na rin safe ang lugar na to para sa mga bata. At kapag nagtagal pa kami dito, baka madami na kayo sa gulong kinasasangkutan ko. Seryosong sabi ni Harold. Anong plano mo ngayon? Agad na tanong niya dito. Babalik na kami sa Manila. Haharapin ko ng mga taong gustong pumatay sa akin. Kahit wala pa akong sapat na ebidensya laban sa kanila. Hindi na ako makapapayag na may idamay pa silang iba. Matigas ang boses sa sagot ni Harold. Paano mga bata? Baka mapahamak sila. Tuluyan ang napamahal sa kanyang kambal, kaya kung mag-alala siya sa mga ito ay parang siyang ina. Pwede ko pa rin naman silang bantayan. Sasama ka ba sa amin kung ganun? Kung sasama ka, sa bahay ka na rin tumira kasama ako ng mga bata. Kapag ganun, maiiwan ko ng mga anak ko na panatag ang aking isip. Hindi na ako gaano mag-aalala sa kanila. Pagpapatuloy ni Harold, dahilan para lalo lamang siyang matigilan at tuluyan ng natahimik. Huwag kang maglala, mag-hire ako ng security personnel sa bahay. Tama po ba narinig namin, Mami Sheila? Sasama ka na po sa amin sa Manila? Doon ka na po titira sa bahay namin? Ang papalapit na si Jandy ang nagtanong na ilang sandali pa ay nasa harap na niya at hinawakan pang isa niyang kamay. Tumingin muna siya sa dako ni Harold bago siya yumuko para pumantay sa bata. Sige na po, Mami Sheila. Sumama ka na po sa amin para hindi na gano'ng ma-stress si Daddy. Lagi po kasi siya namomroblema kung sino makakasama namin sa tuwing aalis siya o kung kanino niya kami iiwan. Si Randy naman na nagsalita na agad ding lumapit sa kanya at hinila-hila naman ang isa niyang kamay. Oh, sige na nga. Dahil sa pangungulit ng mga bata, kaya napilitan din siyang pumayag sa suwestyong yon ni Harold. Pero pansamantala lang ha, habang may inaasikaso pa ang daddy ninyo. Kapag tapos na siya sa kanyang ginagawa, aalis din ako at babalik sa sarili kong tirahan. Pahabol niya sa mga ito. Okay po, Mami Sheila. Pero yun ay kung payagan ka pa po ni Daddy na umalis. Si Jandy ang nagsalita na para bang binibigyan siya ng warning. Napangiti na lang din siya at pagkatapos ay bumaling siya ng tingin kay Harold. Ngumiti naman ito sa kanya at pagkatapos ay kumindat pa na para bang sumasang-ayon ito sa sinabi ng anak na si Jandy.
Pagkatapos silang mag-usap, ay naghanda na sila sa pag-alis. Excited pa ang mga bata dahil makakasama na raw siya ng mga ito sa bahay. Paalis na sana sila nang biglang lumapit ang kapatid niyang si Harya at seryosong nagsalita. Sasama din ako, Ate Sheila. Harya, hindi ka pa pwedeng bumalik sa Manila. May banta rin sa buhay mo kaya makabubuti kung dito ka lang. Maituturo ko kung sinong pumatay sa matandang bilyonaryo. Sumagot na agad si Harya kahit hindi pa siya tapos magsalita. Sasabihin ko na lahat ng nalalaman ko. Ilalahad ko ng nasaksihan ko. Lahat sila ay napatingin sa kapatid niya at nakita naman nila na seryoso ito. Naibagsak pa niyang traveling bag na hawak at dali-daling lumapit dito. Sigurado ka ba, Harya? Hinawakan pa niyang isa nitong kamay habang nagtatanong. Tumango-tango naman ito bilang sagot. Pagkuway pinasok muna ng mama niya ang mga bata sa kwarto habang sila ni Harold at Harya ay muling naupo sa sala at doon tinuloy ang pag-uusap. Boyfriend ko yung pumatay kay Mr. Sitangko. Simula ng paglalahad ni Harya. Si Mr. Sitangko ang ninong ni Harold na pinatay sa loob ng hotel kung saan siya nagtatrabaho. Tauhan siya ni Mr. Pineda at ako ang ginamit niya para makalapit kay Mr. Sitangko. Isa ako sa naging kasangkapan nila. Kaya sangkot din ako sa kasong to. Dagdag pa nito. Mr. Pineda, siya ang uncle ko na gustong-gustong makuha ang kumpanyang hawak ko. Siya rin ang pinaghihinalaan kong nagpapatay sa asawa ko. Gulat na saad ni Harold. Patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Handa ko pong pagbayarin yun basta bigyan niyo lang ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay ng normal. Naiiyak pang lumuhod si Harya sa harap ni Harold habang nagsasalita. May paraan para maabswelto ka sa kaso. Kung papayag ka na maging primary witness laban sa uncle ko, matutulungan kita. Sagot ni Harold matapos hawakan sa magkabilang balikat si Harya at dahan-dahan itong itinayo. Sige po, papayag ako. Gusto ko na rin matapos at pagsisihan ng lahat ng kasalanang nagawa ko. At higit sa lahat, gusto ko na rin makawala sa boyfriend ko. Nang tanging hangad lang ay gawin akong kasangkapan sa mga kasamaang ginagawa niya. Naiiyak pa rin sabi ni Harya. Sige, ang mga abogado ko nang bahala sa'yo. Just make sure na sasabihin mo sa kanila ang lahat. At huwag ka rin mag-alala dahil bibigyan ka namin ng proteksyon. Walang makakagalaw sa'yo hanggat ongoing ang kaso. Maraming salamat po. Sagot ng kapatid niya. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling ng tingin. Patawarin mo rin ako, Ate Sheila. Kung masyado akong pasaway sa'yo. Kung madalas hindi ko sinusunod ang mga sinasabi mo. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga luha nito habang kinakausap siya. Hindi agad siya makasagot. Niyakap niya lang ito at hinaplos-haplos ang likod. Bastang ibabaw sa kanya ang pagmamahal dito kaya hindi niya rin ito magawang pagalitan. Natuloy ang pagbalik nila sa Manila kasama si Harya. Agad ding pinasikaso ni Harold sa mga abogado nito ang kaso sa pagkamatay ng ninong nito. Pinabuksan din ulit ito ang kaso sa pagkamatay ng dating tong asawa. Iisa lang naman daw kasi ang mastermind sa mga pagpatay. At iyon ay ang uncle niya na si Mr. Pineda. Isang taon din ang inabot bago nakamit ni Harold ang hustisya sa pagkamatay ng ninong nito. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Mr. Pineda at mga tauhan nito. Kasama na doon ang ex-boyfriend ni Harya. Napatunayan din na si Mr. Pineda ang nasa likod ng pagkamatay ng dating asawa ni Harold. Sa kasalukuyan, ay nagsisimula na sila ng panibagong yugto ng kani-kanilang buhay. Si Harya ay umuwi na sa kanilang probinsya at doon na lang piniling magbagong buhay. Siya naman ay bumalik na sa hotel na pinagtatrabahuhan at nakishare na lang sa inuupahang apartment ni Daisy. Habang si Harold ay naging busy na sa pagmamanage ng negosyo nito. Parang nakalimutan na nga siya nito. Kung hindi lang dahil sa kambal na halos araw-araw kung kumustahin siya, ay baka naputol na ang koneksyon niya dito. Hello po, Mami Sheila! Sobrang na-miss ka po namin. Bagya pa siya nagulat ng isang gabi habang pa-out na siya sa hotel, ay bigla na lang may yumakap sa kanya mula sa likuran. At kahit nakatalikod siya, ay alam niyang si Jandy yun dahil sa sweet at cute itong boses. Hi, Jandy! Sobrang na-miss din kita! Pagharap niya dito, ay agad itong hinalikan sa pisngi at niyakap na mahigpit. Anong ginagawa mo dito? Sino kasama mo?
Kasama mo ba si Randy? Sunod-sunod yan tanong matapos kumawala sa pagkakayakap kay Jandy. Akala ko ba, pamangkin mo mga batang yan? Bakit Mami Sheila ang tawag sa'yo? Pansin ng katrabaho niya si Daisy, pero hindi niya ito pinansin at nanatili lang na nakatuon sa bata. Hello po, Mami Sheila. Kumusta ka po? Bakit hindi ka na po pumupunta sa bahay namin? Namimiss ka na po namin lalo na ni Daddy. Ang bagong dating na si Randy naman na nagsalita. Pagkuway yumakap din ito sa kanya at pagkatapos ay hinalikan din niya ito sa pisngi. I miss you too, Randy. Sagot niya sa batang lalaki habang pinanggigigilan ang malaman nitong pisngi. Si Daddy, namiss mo rin po ba Mami Sheila? Pangungulit ni Jandy. Siyempre, namiss ko rin siya. Talaga? Bakit parang hindi naman? Bahagya siya nagulat at naiangat pa ang mukha matapos marinig ang boses ni Harold. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, ay ngumiti agad ito sa kanya at kumindat pa. Hi. Kunwari ay nahihiyang bati niya dito. Pero deep inside ay nasasabik na rin talaga siya makita at makasama ito. Sapat na siguro ang ibinigay kong time para sa'yo. Baka may sagot ka na doon sa tanong ko. Pagkuway kumpronta nito sa kanya. Anong tanong? Maang-maangang tanong niya. Kung sasama ka na po sa amin forever. Si Randy ang sumagot sa tanong niya. Will you marry my daddy Harold, Mommy Sheila? Yun po yung tanong na kailangan mo sagutin. Si Jandy naman ang nangulit sa kanya. Hindi siya handa sa komprontasyon na yun na mag-aama, kaya halos hindi niya alam kung anong kanyang isasagot. Hoy bruha, sinungaling ka talaga. Kumpronta naman sa kanya ni Daisy, na kanina pa nagmamasid sa kanila at pinakikinggan ang usapan nila. Sabi mo sa akin pamangkin mo mga batang yan tapos kapatid mo naman ang gwapong ito pero hindi naman pala. May something going on pala sa inyo. Kaya pala matagal ka nagpahinga ha tapos pagbalik mo, blooming na blooming ka. Ang daya mo naman, hindi mo man lang sinishare sa akin na mga ganap sa buhay mo. Pagpapatuloy nito, habang nakanguso pa na parang nagtatampo sa kanya. Excuse me, private life ko yun no. Bara niya dito at pagkatapos ay muli niyang binalingan na mag-aama. Pwede bang sa labas na lang tayo mag-usap-usap? Nakapag-out na rin naman ako sa trabaho. Wika niya na agad naman sinang-ayunan ni Harold at ng kambal. Pagkatapos ay binitbit na niya ang kanyang shoulder bag at nagsimula na silang maglakad. Hoy Sheila, daya mo talaga! Nagpahabol pa si Daisy pero hindi na niya ito pinansin at nagdire-diretso lang siya sa paglalakad. Hanggang sa makarating na sila sa lugar kung saan nakapark ang kotse ni Harold. Inalalayan pa siya nito sa pagpasok sa kotse at nang okay ng lahat, pinaandar na iyon ng lalaki. Habang nagbabiyahe ay tahimik lang sila. Pero ang dibdib niya ay kumakabog ng sobra dahil sa pagiging excited sa kung anong sorpresang ibibigay o gagawin ni Harold para sa kanya. Hanggang sa mapansin niya na parang malayo ng tinatakbo ng kotse. Parang palabas na sila ng Maynila kaya nagtanong na siya. Uwi tayo sa inyo, sa probinsya. Bibisitahin natin ang mga magulang mo at si Harya. Seryosong sagot ni Harold, dahilan para matigilan siya at lalong nakaramdam ng excitement. Tama po si Daddy, Mami Sheila. Namimiss na rin po kasi namin sina Lolo at Lola pati si Tita Harya. Namili na nga po kami ng papasalubong sa kanila eh. Agad na sigunda ni Jandy. Talaga? Pero bakit biglaan? Hindi niyo muna sinabi sa akin. Isusurprise ka po kasi ni Daddy. Magpo-propose na po siya sa'yo pero sa harap po ni na Lolo at Lola. Biglang sabat naman ni Randy. Hoy, ba't sinabi mo na sa Mami Sheila mo? Paano na yung magiging surprise? Saway ni Harold sa anak na lalaki. Ay! Sambit ni Randy kasabay ng pagtakip nito ng dalawang kamay sa bibig. Siya naman ay biglang nag-blush kasabay ng pagbaling niya ng tingin kay Harold at nagkatitigan sila. May plano ka palang ganito? Akala ko. Mahinang sambit niya habang ang puso niya ay tuwan-tuwa dahil sa nalaman. Ang akala niya kasi ay baliwala na siya dito dahil halos wala na itong time para sa kanya. Ang akala niya kasi ay baliwala na siya dito dahil halos wala na itong time para sa kanya. Ang akala niya ay nag-a-assume lang siya na may gusto rin ito sa kanya. Natatapos ko pa lang kasi ang mga importanteng gawain sa opisina kaya ngayon pa lang ako makakabawi sa'yo. Seryosong sagot nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Gusto ko kasi kapag nagsimula na tayo sa preparations para sa kasal natin, dire-diretso na.
Wala namang istorbo sa atin, kaya inuna ko na munang tapusin na mga trabaho sa office. Parang sobrang confident ka na sa mga plano mo ah. Hindi mo pa nga naririnig ang sagot ko kung papayag ba ako na magpakasal sa'yo. Kunwari ay nagpapakipot pa siya at inirapan pa niya ito. Bakit po, Mami Sheila? Tatanggihan mo po bang alok na kasal ni Daddy? Agad na tanong ni Jandy nang marinig nito ang sinabi niya. Hindi agad siya nakasagot. Hindi naman niya pwedeng sabihin na tumatanggi siya dahil siguradong magtatampo ito sa kanya. Sa halip ay muli siyang bumaling kay Harold at nagkibit-balikat lang ito. Ayoko na ring mawala pa kayo sa akin, kaya hindi na rin ako magpapakipot pa. Tatanggapin ko ng buong puso ang inaalok na kasal ni Daddy Harold. Kalaunan ay sagot niya kay Jandy matapos na itong linguning muli. Nang makarating na sila sa probinsya, sa bahay ng mga magulang niya, ay agad niyang ginawa ni Harold ang mga sinabi nito. Formal nitong hiningi ang mga kamay niya sa kanyang mga magulang at agad ding napag-usapan kung kailan at saan gaganapin ang kasal. Doon na sila nagpakasal sa probinsya at isang simpleng handaan lang ang nirequest niya. Ayaw naman kasi niyang magmukhang nagyayabang siya sa mga taga doon. Pagkatapos ay nag-honeymoon na lang sila sa ibang bansa habang ang kambal ay iniwan na muna nila sa mga magulang niya. Dahil sa masaya at puno ng lambing na pagsasama nila, ay biniyayaan agad sila ng isang batang babae. At ang pinakamasaya sa balitang yon ay ang kambal na sina Randy at Jandy dahil sa wakas ay magkakaroon na raw ng bagong kalaro ang mga ito. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!